Magandang araw po. Ako po si Jeff. Isa sa mga subscriber ng inyong channel mula pa noong college ako. Madalas kong napapakinggan ng mga kwento ng mga letter sender ninyo tungkol sa mga kakaibang karanasan nila. At dati hindi ko talaga akalain na darating ang panahon na ako na mismo ang may maikukwento rin ng ganito. Pero ito po, sumusulat ako ngayon para ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon hindi ko malimutan. Sana po ay ma-feature ninyo ito sa inyong channel. Lumaki ako sa isang probinsya. Ang pamilya namin ay may maliit na negosyo ng pagtitinda ng gulay at manok sa palengke. Hindi kalakihan pero sapat na para mapag-aral kaming magkakapatid. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Dahil panganay ako, madalas sa akin nakatapat ang mga responsibilidad. Sanay akong gumigising ng maaga nun. Bumabiyahe kasama si Papa para bumili ng mga paninda namin. Tapos pagkatapos ng klase ko noong high school, tumutulong ulit ako sa tindahan namin. Kaya masasabi ko na hindi ako lumaking sanay sa luho. Kung ano ang meron, pinapahalagahan talaga namin. Noong nakapag-college ako, nag-decide ako maghanap ng part-time job para hindi mabigat kay mama at papa sa gastusin. Dito ko nakilala ang ilan sa mga tao na magiging parte ng kwento kong ito. Sina Rodel, Chris, Melanie at Jonah. Mga katrabaho ko sa isang kumpanya ng printing services sa Maynila. Sa simula puro trabaho lang kami. Pero habang tumatagal, naging barkada na rin ang turingan namin sa isa't isa. Nagsasama kami hindi lang sa opisina kundi pati na rin sa mga gala, inuman o kaya kapag may problema ang isa sa amin, nagtutulungan talaga kami. Si Rodel ang pinakamasayahin sa grupo namin. Siya yung tipong lagi kang kukuyugi ng biro. Si Chris naman medyo tahimik pero kapag nagsalita may sense palagi. Si Melanie, siya yung ati-atihan sa amin. Si Jonah, siya yung masasabi kong adventurous. Siya ang laging nagpaplano kung saan kami pupunta. Ako raw yung kuya ng grupo kasi ako yung pinakamatanda ng konti at dahil na rin siguro sa naranasan ko sa buhay na sanay sa hirap. Inabot kami ng halos 3 taon sa trabaho hanggang isang araw sinabi ni Jonah na magre-resign na daw siya. Gusto na raw niyang bumalik sa probinsya nila sa Bicol para doon magnegosyo at makasama ang anak niya. Medyo mabigat sa amin iyon kasi sanay na sanay kami na kumpleto lagi. Kaya naisipan naming 5 na mag-outing muna bago siya tuluyang umalis. Yung tipong last banding bago mag-iba ulit ang mga landas namin. Naghanap si Chris sa online ng pwedeng puntahan at nakakita siya ng isang farm resort na tila napaka-relaxing sa mga pictures pa lang. Hindi pa raw kilala ang lugar na yon. Parang bukas pa lang daw ang resort nun. Pero mura at mukhang desente naman. Wala na rin masyadong tanong, nag-decide na kami agad. Sabado ng umaga yon, bumiyahe kami. Medyo malayo, halos 3 oras ang biyahe mula sa Maynila. Habang papalapit kami sa resort, napansin kong parang liblib nga ang lugar. Wala masyadong mga bahay ang nadadaanan namin doon. Puro mga puno at mga bukarin. Pero nang nakarating kami, maganda naman talaga. Malawak ang farm, may mga kubo at ang gaganda ng mga swimming pool. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang pamilya. Mag-asawa at 2 nilang anak na mga nasa high school siguro. Sila raw ang katiwala ng resort. Mabait sila at nag-offer pa nga ng mga prutas na galing sa farm. Sa unang araw, wala kaming napansin na kakaiba. Masaya lang kami. May inuman, nagkantahan din. Kasi nagdala din kami ng gitara noon. At syempre walang katapusang kwentuhan. Kinabukasan ng umaga, lumapit sa amin yung may-ari ng resort. Isang ginang siya na nasa late 40s siguro. Sinabi niyang may lakad sila at makakabalik sa Makalawa. Don't worry, sabi niya.
Nandito naman ang caretakers, sila na ang bahala sa inyo. Yan yung sinabi niya sa amin. Hindi naman kami masyadong nag-alala noon. Ang nasa isip namin, wala namang problema doon. Bandang hapon, biglang nag-brown out. Hindi raw madalas mangyari iyon. Ayon sa caretaker ng lalaki. Sabi niya baka may inaayos lang daw. Dahil wala kaming choice, pumunta kami sa kubo nila at doon kami tumuloy sandali. Madilim na noon kaya nag-ilaw sila ng gasera. Napansin namin na tahimik lang silang tao. Sa totoo lang medyo kakaiba yung pakiramdam noon kasi malayo sa syudad tapos huni ng mga kuliglig lang ang naririnig namin noon. Habang kumakain kami noon ng hapunan na sabay-sabay, napansin ko yung pagkaing hinanda nila. May karne na parang kakaiba ang itsura. Mapula pa ito at malansa ang amoy. Sabi ng caretaker noon, baboy ramuro yung kinatay nila. Kakakatay lang daw nila noon kaya sariwa pa ang itsura at amoy nito. Pero sa totoo lang, parang may kakaiba na. Hindi lang ako nagsasalita. Kinagabihan hindi ako makatulog noon. Pabalik-balik ako ng gising dahil may naririnig akong tila pagaspas ng malaking pakpak sa itaas ng bubong. Noong una akala ko simpleng ibon lang yon, pero paulit-ulit ko yung naririnig. Tapos napakalakas ng pagaspas ng pakpak nun na parang kumot na winawasiwas. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko yung anak na lalaki ng caretaker. Nakatayo siya sa madilim na parte ng bakuran. Nakatingala siya, tapos parang may kinakausap sa himpapawid. Nang makita niyang nakasilip ako nun, bigla siyang pumasok ng bahay. Kinilabutan ako nun. Kinabukasan nun habang naglalakad-lakad naman kami sa paligid ng farm, napansin ng isa sa mga kasamahan ko na si Melanie na may mga butong tinapon sa likod ng bahay ng mga caretaker. Hindi karaniwang buto yun ng manok o baboy. Parang buto ng mga tao. Maninipis kasi yun tapos mahaba. Nagkatinginan kami pero walang nagsalita sa amin. Siguro dahil ayaw naming mag-isip ng masama. Pero nang gabi ulit, doon ko na narinig mismo mula kay Rodel na parang may kakaiba daw sa pamilyang iyon. Lalo na daw yung pinakain sa amin kagabi. Ang sabi niya parang mga aswang daw ang pamilyang yon. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin nun. Sa isip ko, posible ba yun? O baka naninibago lang kami? Pero naaalala ko tuloy yung kwento ng tito ko dati na sa probinsya raw nila sa Capiz, may kapitbahay daw sila ng mga aswang. Mas lalo akong natakot nun kasi noong bata kami, natakot talaga ako sa mga nilalang na ito. Sumunod na gabi, doon na nangyari ang hindi ko inaasahan. Nawalan na naman ang kuryente nun. Pinatuloy ulit kami ng pamilya sa bahay nila. Habang natutulog na ang lahat nun, nagising ako dahil may narinig na naman akong kakaibang tunog. Nang dumungaw ako sa maliit na siwang ng pinto papuntang kusina, doon ko nakita ang buong pamilya. Magkakasalo sila sa isang lamesa habang kumakain ng hilaw na karne at may dugo-dugo pa. Ang pinakamasakit sa mata ko para bang gumagalaw ang mga dila nila ng parang sa mga ahas. Tapos parang ginagamit nila yon para higupin ang dugo mula sa karne. Napasabi ako sa isip ko nun, aswang nga sila. Pero hindi ako sumigaw nun. Pero nang mapansin kong parang naaamoy nila ang presensya ko, agad akong bumalik sa higaan at nagkungwaring tulog nun. Naririnig ko ang mga yabag nila nun habang nakahiga ako na parang umiikot sila sa buong bahay. Hanggang sa unti-unting tumahimik ulit. Kinabukasan hindi ko na matiis. Sinabi ko sa mga kasama ko ang nakita ko. Noong una hindi sila naniwala. Pero nang ipakita ni Chris yung picture na kinunan niya sa cellphone niya, ito yung picture na pinicturean niya yung pinaglulutuan nila sa kusina. Sa picture ni Chris makikita doon ng mga nakakadiring laman ng mga kawali. Mga lamang loob yun. Tapos marumi din yung mga kawali. Nagplano na kami agad nun. Bago pa gumabi, kailangan na naming makaalis doon.
Pero hindi naging madali ang lahat. Habang nag-iimpake kami, biglang dumating ang caretaker na lalaki nun. Ang sabi nito may isang araw pa daw kami at bakit to kami aalis agad? Kasi daw mapapagalitan daw sila ng boss nila. Ngumiti lang kami noon at nagpalusot na may biglang emergency sa trabaho namin. Hindi na kumibo ang lalaki nun. Pero habang umaalis kami doon, nararamdaman ko ang presensya nila na para bang sinusundan nila kami. Salamat na lang at nakalabas kami ng ligtas doon. Walang nasaktan sa amin pero hanggang ngayon dala ko pa rin ang kaba at kilabot. Hindi ko alam kung may iba pang mga nauna sa amin na hindi na nakauwi doon. Sa isip ko baka kaya mura at hindi kilala ang resort na yun kasi mayroong mas malalim na sekreto doon. Sir JD, kung may natutunan ako sa karanasang ito yung wag basta magtitiwala sa mga hindi kilalang lugar. Gaano man ito kaganda sa online. At higit sa lahat, minsan totoo pala ang mga kwento na akala natin ay alamat lang. Hanggang ngayon naniniwala akong hindi lahat ng tao ay tao. Maraming salamat po kung maibabahagi ninyo ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung nag-enjoy naman po kayo sa ating kwento, make sure to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At kung maagang natapos yung ating kwento, ay pwede nyo naman din pong tapusin yung ating video hanggang sa matapos yung ating drawing time-lapse. Yun lamang po and see you on the next video.